Okay, take two po tayo. Nakakahiya po this morning. I uploaded something. And yes, for something nung video, na-cut off po ang voice, ang boses ko. Wala na raw pong marinig. Then, pinuntahan ko nga po yung original na ginawa kong video. Tama nga po, kumpirmado. Sometimes si Satan merong ayaw iparinig po sa inyo. Well, ang whole content po nung video na ginawa ko po ay tungkol po sa mga maiiwan sa tribulation. Tandaan po ninyo, ang tribulation po ang isa sa pinagdidebatihang topic when it comes sa eschatology. Dahil maraming naniniwala, merong pre-trib, may mid-trib at may post-trib. Pero knowingly, kung talagang aaralin mo ang Bible, according na rin sa kabutihan ng Panginoong Hesukristo, talagang makikita mo yung pre-trib, very check eh. Hindi po ba? Kaya ito po ang gusto kong bigyan diin po ngayon. Pero, somewhere, ganito po. Pagdating po kasi ng tribulation, tapos na po ang church age, tama po ba? And then, by then, ang salvation po is by works. Okay. At hindi na po yung salvation through the finished work of Christ alone. Of course, nandun yung faith kay Jesus pero may halo na pong works. It's not the same anymore. Tama po ba? Lalo na po kapag dumating na po itong Antichrist, no? Sapagkat ang figurang ito ng Antikristo ang magpapabago po talaga sa sitwasyong ito para doon sa mga taong naiwan. Kasi they might think that this Antichrist is a very, very good person, very, very charming person. Lahat ng kanilang katanungan, nasasagot po nito. Okay? At sobrang paghanga ang kanilang ibibigay dito po sa taong ito. Paghanga, lahat ng mga gulo, during that time, abay, mistulang lahat ay may kasagutan at may katugunan. Kaya nga po, sa sobrang paghanga po nila rito, ifa-follow nila sa Instagram, they will follow him sa Facebook, YouTube, platforms na nandito na po sa atin ngayon at naniniwala po ko mananatili hanggang pagdating po ng Antikristo ng halimaw na ito. Ano po ba? So, ito po talaga ngayon ay nakahanda na po ang lahat. Nakahanda na po ang lahat. Pero, this is the big difference. Magbabago po ang lahat pag ang halimaw na ito ay mamamatay. Mamamatay po siya. The beast will be cut down. He will be cut off. Tama po ba? Maybe he will be gunned down habang nag-i-speech. We don't know. Na-rapture na po tayo during that time. And right after that, ito pong malupit. The Antichrist will mimic the Lord Jesus Christ in everything and in every way. Sa edad, no? Sa mga gawain, lahat. Even yung timing ng kamatayan. Maraming scholars ang naniniwala the Antichrist will die exactly Friday at mabubuhay din ng linggo ng umaga. Ganito mo mangyayari yan. Dahil very popular ang Antikristong ito, lahat ng mga tao nakapollow sa kanya sa social media, sa TikTok and all that. Lalo na po nung namatay siya, siguro halos hindi na po alisin ng mga tao ang kanilang gadget, ang kanilang mga mata. Mapanood lang yung lamay o burol ng Antikristo. Pero something will happen sa darating na linggo. Dahil nung linggo, ikatlong araw, eksakto nung mamatay ang Antikristo, siya po ay bumangon. Bumangon. Babangon. Makikita ng buong mundo, masasaksihan nila, nag-resurrect ang halimaw. Malay ba nilang halimaw yan? No. Alam nila, very charming, very popular. Pagsamahin mo ang popularidad ni Beatles, Elvis Presley, Taylor Swift, lahat na ng kilala mo mga popular, Marilyn Monroe, Rudolph Valentino, lahat ng mga kilala mong naging popular way back then. Sige na, Elvis Presley, pagsamasamahin mo ang kanilang popularity, wala sa katiting ng popularidad ng taong ito. Very popular po itong taong ito.
Dahil itong mga singer, mga celebrities na binanggit ko, nakikita lang nila pero wala silang pakinabang sa kanya. Pero dito may pakinabang sila eh. Dahil nabibigyan niya ng kasagutan ng mga katanungan nila. So magmimistula na siyang Diyos para sa kanila. Ano po ba? And then nabuhay po ang Antikristo. Pag nabuhay po ang Antikristo, dire-diretso po siya doon sa Third Temple. Siyempre naka-live, in all that, social media, platforms, all of it, nakatutok dito sa halimaw. Then aakyat siya doon sa pinakarurok ng templo, Holy of Holies. Sasabihin niya, I am God. Then right after that, magkakaroon na po ng division. Hindi lahat maniniwala doon. May magsasabi, sandali lang, something is wrong here. Hindi siya Diyos. Tapos marami makakakita ng mga old copies ng Bible na nagkalat. Teka lang, ito pala yung Antikristo. Yan na po. Kaya mabubuo na po yung grupo ng, sige na po, hulaan niyo muna. Tribulation Saints. Yun. Yun lang naman po ang laman ng video kaninang nawala ng boses eh. Binanggit ko lang po talaga na mamamatay yung Antikristo, mabubuhay, magogoyo ang maraming tao, pero merong hindi dahil sila alam nila mali, may mali, may mali, may mali. Ito na po ang mangyayari. Yung false prophet ay magre-require ng something. Sasabihin niya, nakita nyo na buhay siya? Then magpapagawa po siya ng estatwa nitong halimaw na ito. Hindi ko lang po alam kung anong form, no? Pero sasabihin niya, sambahin ninyo ang kanyang larawan. At upang patunayan ninyo ang alliance ninyo sa kanya o yung inyong katapatan sa kanya, magre-require sila ng tatak 666 in the form of microchips o kung meron pa mang mas modern during that time, mas high-tech during that time, yun po yun. Itatatak po sa noo at sa kamay. Bakit po doon? Sapagkat sa noo nandoon ang knowledge. Di po ba? At nasa kamay naman po ang kalayaan sa paggawa. Pero lahat po ng yan, sasaklaw na po ng Antikristo, ang kakayahan mo mag-isip para magdesisyon wala na at ang kakayahan mong gawin ng mga bagay sa sarili mo ay mawawala na sapagkat yan po ay kokontrolin na ng Antikristo at ni Satanas at ng false prophet. Sila yung unholy trinity. Ngayon, what happened? Yung mga ayaw magpatatak, ipapatugis ito ng halimaw. Kaya po, meron pong tinatawag na Petra. Yung mga Hudyo na malapit po doon, magtatago po sila. My aunt, when she visited Jerusalem, nakita po niya ang Petra. May litrato doon, mga bato. Ang ganda po talaga. Binidyo niya. Superb. No? Pero makikita mo roon talagang walang papasok na sasakyan doon eh. Oh, talagang doon makikita mo na talagang tao lang ang papasok. Kaya makakapagtago ng husto roon yung mga magtatago sa Antikristo. Di po ba? Pero ito po kasi ang mangyayari. Pero ako'y naniniwala dahil sa pagmamahal nila sa Panginoon, maraming mai-inlove sa Panginoong Jesucristo during that time. Sapagkat doon magbabasa po sila ng Bible, makikita nila, Jesus is very good na hindi namin siya tinanggap nung church age. Pero ngayon gusto namin maglingkod even to the point of giving our lives to Him. Ayan na po ang punto. Paano? Ay, hindi po ako nagbabanggit dito ng pamamaraan on how to, yes, hindi po ba? Pero alam na po ninyo kung papaano po na ang isang, anong tawag dito? Ang isang tribulation saints ay makakapagparangal sa kanya. Sa pamamaraan nga po ng tut-tut-tut. Ayun na. Hindi po ba? Silang mga tut-tut-tut ng tut-tut-tut dahil kay Kristo. Okay? So, yun po mangyayari. Ngayon, kapag hindi po sila pumayag na magpatatak, papatugis po sila. Pero sasabihin ng iba, hindi bali na. Hindi bali na. Maparangalan lang namin ang anak ng Diyos. Sapat na. At silang mga tutut dahil kay tutut doon sa langit.
Nakalagay po yan sa aklat ng pahayag. Di po ba? Kaya nga po, by all means, ito po ay isang desisyon na kapag ka ginawa mo, eternity ang kapalit sa impyerno. Hades muna. Pero after that, I think Gehenna na no? Yun talagang maapoy na impyerno. Talaga pong may impyerno, mga kaibigan ko at mga kababayan. Ha? At isa lang po ang paraan upang pumunta roon ng tao, yan ay ang i-reject si Lord Jesus Christ. If you reject the Lord Jesus Christ and His finished work on the cross, you will end up in hell. Gehenna ang kahahantungan ng kalahat-lahatan at kapuspusan ng kalahat-lahatan at kaganap-ganapan ng kalahat-lahatan sa katapus-tapusan ng sandaigdigang ito. Okay? This is not a made-up thing. This is in the Bible. This is very powerful message. And Satan wants to destroy it. That's why pinutol niya. Okay lang po, kanina parang lemyak-lemyak ako, parang gano'n ako. Parang naantok kasi ako, abang ginagawa ko po yun Sabi ng Lord, gumawa ka ng yung gising na gising ka na, gumawa ka ng video. Di po ba? Nakapagkape na po, kaya medyo okay na tayo. Kape lang pong katapat natin, mga kaibigan ko. I'm a coffee boy. So, yun lang pong gusto ko pong sabihin ngayon, yun lang po. Pero ito pong pinaka-heart of the matter ng message. Kahit anong mangyari, hindi kayo dapat magpatatak noon kung naiwan kayo dahil ang kapalit noon eternity. At sasabihin mo, gutom na ako. Nakikita ko sa Facebook, nakikita ko sa YouTube yung mga pagkain na nandiyan, na niluluto doon sa mamahaling hotel. May pera naman ako pero hindi ako makabili. Tandaan nyo po, during that time, wala na pong value ang pera. Wala na pong value ang money. Mawawalan po ng value ang money during that time. Sapagkat during that time, ang may value lang po, yung tatak mo kung meron ka. Pero kung wala ka, wala na. You have all the money, ikaw ang pinaka-billionaire, ikaw ang pinaka-trillionaire ng church age, pero during that time, nag-refuse ka magpatatak. Dahil ayaw mo, dahil gusto mo pa rin makasama yung ibang mga born-again Christians na nauna na rapture. Kami yon. Saka ba doon? Diba? Yes naman. Diba? Mararapture tayo, hindi naman sa gawa natin. Sa ginawa ng berbo na si Yeso Kristo. Ang berbo ng Diyos na nagkatawang tao. Ang Diyos ng mga Diyos. Ang Panginoon ng mga Panginoon. Ang Hari ng mga Hari. Kaya alam ninyo, napakasarap na may buhay na relasyon sa Panginoong Heso Kristo. Alam mo, your confidence is not based on earthly things na nagfe-fade. Sapagkat during that time, sasabihin ko po sa inyo, wala na po iyong mga kabuluhan. Pinakamayaman ka ng church age, pinaka-trillionaryo ka ng church age, pero nagdesisyon ka na huwag magpatatak. Wala ka ng value. Wala ng value yung trilyones mo. Dahil ang pinaka-value doon ay may tatak ka para makabili ka. Amen po ba? Siguro pag nagpatatak ka, magkaka-value na yung pera mo. Kasi makakabili ka na Pero hindi ka nagpatatak, wala ka ng value yun. Ha? Gets niyo po ba? So, ngayong mga pangyayaring ng church age, nagkaroon po tayo ng patikim kung paano yung tribulation. Natatandaan niyo po nung panahon ng pandemya, noong 2020. Kami po dito po sa SM Mega Mall, kami po ay pumila ng pagkahaba-haba sapagkat baka kapunta ka naman doon sa supermarket para makabili ng mga pangailangan. Grabe, mga pila. Tapos, kung ano pang ilalagay sa ulo mo, ano yan? Nagulat pa ako, naku, baka tatatakan na tayo. Binibiro ko nga Of course not. Para malaman lang yung temperatura natin. Kinabahan pa nga ako one of those days na kinabahan ako kasi alam ko medyo mainit ako nung umagang yon. Nagbiyabiyahe kami sa jeep, kinakapa ko yung sarili ko. Naka-face mask tayo, syempre. Alam ninyo, pagdating naman doon, awa ng Panginoon, wala naman akong lagnat. Wala rin akong sinat. Mainit lang talaga kasi mainit na ang panahon. Sabi naman ng gwardiya. Nakapasok pa rin tayo. Nakabili pa rin ng mga pangailangan. Pero ay grabe, ang tagal. Halos after na po kami makalabas. So ayan po, napakahirap. Hindi po ba? May discomfort, hindi po ba? Ayaw natin yon. Di ba? Ayaw natin yon. Sa totoong-totoo lang po, mas mahirap po dito po sa Great Tribulation.
Kaya kung nag-refuse ka sa mark of the beast, higit pa dyan sa mga naranasan natin ng COVID-19, pandemic ang mararanasan. Higit pa dyan. Nandiyan ipapatugis ka, habulan dito, habulan doon. Isama mo pa dyan, nandiyan na po yung pinakamalalakas na lindol, pinakagrabing mga sakuna na walang kapara at wala na makakaparis pa. Ha? It's something that we really need to focus on. The most important thing right now, kung ayaw nyo maranasan yan, it's about Jesus. Focus on Jesus. Believe in Jesus right now. Ngayon church age, paniwalaan mo ngayon church age na sapat na yung ginawa ni Jesucristo. Kaya ngayon, alam niyo po ba, habang nasa church age pa tayo, ang laki ng mga bonuses ninyo. Ang laki pa ng mga bonus ninyo para makaligtas. Now is the right time to be saved. Hintayin mo pa bang maligtas ka during the tribulation? By tribulation says, mahirap po maligtas yan Silang mga tutut dahil kay Kristo. Maliligtas ka, oo, pero para ka nagdaan sa apoy, di ba? Hindi lang apoy, talagang nilapungot ka. Pinugun ka na. Dahil nga ikaw ay inano ng tutut ng ulo. Very sad. Very sad because alam ninyo, sa totoo lang po, right now, I see some people that is not serious regarding God, regarding Jesus, regarding the Bible. Parang hindi ito binibigyan ng importansya. You know what? Pag nasa impyerno na po sila, nasa Gehenna na sila, maski isang sandali lang makapakinig kami ng gospel, please Lord, wala na po. Wala na. If you are being thrown in Gehenna, makinig po mabuti, don't be confused. Yung paano pag namatay ngayon church age, nag-refuse kay Jesus, Gehenna pa rin pong ending nun. Pero pag namatay po sila ngayon, Hades muna sila. Hindi po ba? Hades muna po sila. Doon muna kayo for the meantime. Temporary detention. Hindi po ba? Doon muna. Then after that, Gehenna, ultimately. Okay? So, totoo pong may Gehenna. That's the ultimate destination of those who rejected the Lord Jesus Christ and those who rebel on the Lord nung bago palalangin ang mundo. Yung nga sila Lucifer, naging Satanas at ang kanyang mga fallen angels. Na sumama sa kanya, nagdesisyon, naging fallen angels sila because they decided to go with Satan rather than the Lord Jesus Christ. Kayo po ba yan? So ito pong sasabihin ko po sa inyo, while there is yet time in the church age, this is the right time for you to be saved. Gusto niyo bang maligtas ngayon? Tara magdasal po tayo. Lord Jesus Christ, I know that I am a sinner. Makasalanan po ko, Panginoon. Pinanganak po kong may sin nature. Pero Panginoon, naniniwala po ko na matay po kayo sa krus dahil sa akin at sa kasalanan ng buong mundo. Lord Jesus, sapat na po yung ginawa mo sa krus para ako'y maligtas. Naniniwala po ko, Lord, that you are the only Savior, that you are the only one who can bring me to heaven. Lord Jesus, thank you very much for saving me because I believe in you. I believe in your finished work on the cross. Okay, Lord, and thank you, Lord. And right now, Lord, be my Lord and my Savior for the rest of my life. Be the driver and the pilot of my life. Panginoong Jesucristo, kayo na po maghari sa aking buhay. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Amen. If you pray that simple prayer, I believe you got born again. You got saved. Start reading the Bible. Start sharing Jesus. Especially sa mga kamag-anak mong hindi pa ligtas, hindi pa nakakakilala sa Panginoong Jesus. Patanggapin mo sila, i-share mo na sapat na yung ginawa ni Jesus sa krus upang sila ay maligtas. At sabi ng Bible, lahat ng tumatawag sa Panginoon ay maliligtas. Ibig sabihin, if you believe in His finished work, na sapat na yon, walang dagdag, yun lang po, yun lang po, yun lang po. And yes, mas maganda po itong video yung nagawa natin na pangalawang ito compared kaninang lulungo-lungo ako. Napakainit po kasi ng panahon po kanina. Napakapangit po ng pakiramdam ko. Pero ngayon po, very much warmer right now because I already took my coffee for breakfast. And ayun na po, mas maganda itong nagawa natin video. Kaya nga po, Romans 8:28, tama, all things work together for good for those who love God. And thank you doon sa taong nag-comment, may concern po kayo. Thank you, nag-comment po kayo. Then, dahil po doon, chinek ko po yung original video ko.
Tama nga po kayo. And sorry po sa abala. God bless po.